Kabanata 2, Pag-uusig sa mga unang siglo. Nang ihayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kapalaran ng Jerusalem at ang mga eksena ng ikalawang pagdating, inihula din niya ang karanasan ng kanyang mga tao mula sa panahon na siya ay dapat nakunin sa kanila, hanggang sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan at kaluwalhatian para sa kanilang kaligtasan. Mula kay Olivet ay namasdan ng tagapagligtas ang mga unos na malapit nang bumagsak sa apostolikong simbahan, at sa pagpasok ng mas malalim sa hinaharap, naunawaan ng kanyang mata ang mabangis, masayang unos na hahampas sa kanyang mga tagasunod sa darating na kapanahunan ng kadiliman at pag-uusig. Sa ilang maikling pananalita ng kakilakilabot na kahalagahan ay inihula niya ang bahagi na ibibigay ng mga pinuno ng mundong ito sa Iglesia ng Diyos. Mateo Kapitulo 24 versikulo 9, 21, 22. Dapat tahakin ng mga tagasunod ni Kristo ang parehong landas ng kahihiyan, kadastaan, at pagdurusa na tinahak ng kanilang guro. Ang puot na sumiklab laban sa manunubos ng daigdig ay mahahayag laban sa lahat ng maniniwala sa kanyang pangalan. Ang kasaysayan ng unang iglesia ay nagpatutuo sa katuparan ng mga salita ng tagapagligtas. Ang mga kapangyarihan ng lupa at impyerno ay naghanda ng kanilang mga sarili laban kay Kristo sa katauhan ng kanyang mga tagasunod. Nakita ng paganismo na sakaling magwagi ang ebanghelyo, ang kanyang mga templo at mga altar ay malilipol, kaya tinawag niya ang kanyang mga puwersa upang sirain ang Kristyanismo. Nag-alab ang apoy ng pag-uusig. Ang mga Kristiyano ay hinuberan ng kanilang mga ari-arian at pinalaya sa kanilang mga tahanan. Sila ay nagbata ng matinding pakikipaglaban ng mga kapigatian. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 32. Sila ay nagkaroon ng pagsubok ng malupit na panunuya at paghagupit. Oo, bukod pa rito ng mga gapos at pagkabilanggo. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 36. Napakaraming bilang ang tinatakan ng kanilang dugo ang kanilang patoto. Ang maharlika at alipin, mayaman at mahirap, matalino at mangmang, ay parehong pinatay ng walang awa. Ang mga pag-uusig na ito, na nagsimula sa pamumuno ni Nero noong mga panahon ng pagiging martir ni Pablo, ay nagpatuloy na may mas malaki o mas kaunting galit sa loob ng maraming siglo. Ang mga Kristiyano ay maling inakusahan ng pinakakakilakilabot na mga krimen at idineklara na sila ang sanhi ng malalaking kalamidad, gutom, salot, at lindol. Habang sila ay naging mga layunin ng popular na puot at hinala, ang mga informer ay naghanda, para sa kapakanan ng pakinabang, upang ipagkanulo ang mga inosente. Sila ay hinatulan bilang mga rebelde laban sa imperyo, bilang mga kaaway ng relihiyon, at mga peste sa lipunan. Napakaraming bilang ang itinapon sa mababangas na hayop o sinunog ng buhay sa mga amphitheatro. Ang ilan ay ipinako sa krus, ang iba ay tinakpan ng mga balat ng mababangas na hayop at itinulak sa arena upang punatan ng mga aso. Ang parusa sa kanila ay madalas na ginagawang pangunahing libangan sa mga pampublikong pagdiriwang. Nagtipon ang napakaraming tao upang tamasahin ang tanawin at sinalubong ng tawanan at palakpakan ang kanilang namamatay na paghihirap. Saan man sila humanap ng kanlungan, ang mga tagasunod ni Kristo ay tinutugis na parang mga halimaw na mandaragit. Napilitan silang maghanap ng pagkakubli sa mga tiwangwang at nag-iisang lugar. Nawawalan, naghihirap, pinahihirapan, na ang sanglibutan ay hindi karapat-dapat smiley face, sila'y gumagala sa mga desyerto, at sa mga bundok, at sa mga yungib at mga yungib ng lupa. Mga bersikulo 37, 38. Ang mga catacomb ay nagbigay ng kanlungan para sa libu-libo. Sa ilalim ng mga burol sa labas ng lungsod ng Roma, ang mga mahahabang galerya ay natunaw sa lupa at bato. Ang madilim at masalimuot na network ng mga daanan ay umaabot ng milya-milya sa kabila ng mga pader ng lungsod. Sa mga underground retreat na ito inilibing ng mga tagasunod ni Kristo ang kanilang mga patay, at dito rin, kapag pinaghihinalaan at ipinagbabawal, nakahanap sila ng tahanan. Kapag gisingin ng tagapagbigay buhay ang mga nakipaglaban sa mabuting pakikipaglaban, maraming martir para kay Kristo ang lalabas mula sa mga mapanglo na yungib na iyon. Sa ilalim ng pinakamabangis na pag-uusig ang mga saksi para kay Jesus ay pinanatiling walang dunges ang kanilang pananampalataya. Bagamat pinagkaaitan ng bawat kaginhawahan, nakasara sa liwanag ng araw, na ginagawa ang kanilang tahanan sa madilim ngunit palakaibigang sinapupunan ng lupa, hindi sila nagreklamo. Sa pamamagitan ng mga salita ng pananampalataya, pagtitiis, at pag-asa, hinikayat nila ang isa't isa na tiisin ang kawalan at paghihirap.
Ang pagkawala ng bawat pagpapala sa lupa ay hindi makapagpipilit sa kanila na talikuran ang kanilang paniniwala kay Kristo. Ang mga pagsubok at pag-uusig ay mga hakbang lamang na naglalapit sa kanila sa kanilang kapahingahan at sa kanilang gantimpala. Gaya ng mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, marami ang pinahirapan, hindi tumanggap ng pagpapalaya, upang sila ay magtamo na mas mabuting pagkabuhay na maguli. Talatang 35. Ang mga ito ay nagpaalaala sa mga salita ng kanilang guro, na kapag pinag-uusig dahil kay Kristo, sila ay labis na magalak, sapagkat malaki ang kanilang magiging gantimpala sa langit, sapagkat sa gayon ng mga propeta ay inusig bago sila. Sila ay nagalak na sila ay itinuring na karapat-dapat na magdusa para sa katotohanan, at ang mga awit ng pagtatagumpay ay umakyat mula sa gitna ng umaalab na apoy. Sa pagtingala sa itaas sa pamamagitan ng pananampalataya, nakita nila si Kristo at ang mga anghel na nakasandal sa mga kuta ng langit, na tumitingin sa kanila ng may pinakamalalim na interes at tungkol sa kanilang katatagan ng may pagsang-ayon. Isang tinig ang bumaba sa kanila mula sa trono ng Diyos, maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at bibigyan kita ng putong ng buhay. Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 10. Walang kabuluhan ang mga pagsisikap ni Satanas na wasakin ang simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng karahasan. Ang malaking pagtatalo kung saan ibinigay ng mga alagad ni Jesus ang kanilang buhay ay hindi tumigil nang ang mga tapat na tagadala ng pamantayan ay bumagsak sa kanilang posisyon. Sa pamamagitan ng pagkatalo ay nanalo sila. Ang mga manggagawa ng Diyos ay pinatay, ngunit ang kanyang gawain ay patuloy na sumulong. Ang ebanghelyo ay patuloy na lumaganap at ang bilang ng mga tagasunod nito ay dumami. Tumagos ito sa mga rehiyon na hindi naa-akses kahit ng mga agila ng Roma. Ang sabi ng isang Kristiyano, na nagpahayag kasama ng mga pag-anong pinuno na nagsusulong ng pag-uusig, maaari ninyo kaming patayin, pahirapan, hatulan kami. Ang inyong kawalang katarungan ay patunay na kami ay inosente. Ni ang inyong kalupitan. Ito ay ngunit isang mas malakas na paanyaya upang dalhin ang iba sa kanilang panghihikayat. Kapag madalas kaming pinuputol mo, mas dumarami kami, ang dugo ng mga Kristiyano ay binhi, Tertullian, Apology, par Apo 50. Libo-libo ang ikinulong at pinatay, ngunit ang iba ay bumangon upang punuin ang kanilang mga lugar. At yaong mga naging martir dahil sa kanilang pananampalataya ay ipinagkatiwala kay Kristo at itinuring niya bilang mga mananakop. Nakipaglaban sila sa mabuting pakikipaglaban, at tatanggap sila ng korona ng kaluwalhatian pagdating ni Kristo. Ang mga pagdurusa na kanilang tiniis ay naglalapit sa mga Kristiyano sa isa't isa at sa kanilang manunubos. Ang kanilang buhay na halimbawa at namamatay na patuto ay palaging saksi sa katotohanan, at kung saan hindi inaasahan, ang mga nasasakupan ni Satanas ay umaalis sa kanyang paglilingkod at nagpapalista sa ilalim ng bandila ni Kristo. Kaya naman inilatag ni Satanas ang kanyang mga plano na makipagdigma ng mas matagumpay laban sa pamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanim ng kanyang bandila sa simbahang Kristiyano. Kung ang mga tagasunod ni Kristo ay maaaring malinlang at maakay upang hindi kaluguran ng Diyos, kung gayon ang kanilang lakas, katatagan ay mabibigo, at sila ay madaling mabiktima. Ang dakilang kalaban ngayon ay nagsikap na makamit sa pamamagitan ng katalinuhan kung ano ang nabigo niyang makuha sa pamamagitan ng puwersa. Ang pag-uusig ay tumigil, at ang kahalili nito ay pinalitan ng mga mapanganib na pang-akit ng temporal na kasaganaan at makamundong karangalan. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay inakay na tumanggap ng bahagi ng pananampalatayang Kristiyano, habang tinatanggihan nila ang iba pang mahahalagang katotohanan. Ipinahayag nilang tinanggap nila si Jesus bilang anak ng Diyos at naniniwala sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, ngunit wala silang pananalig sa kasalanan at hindi nila nadama ang pangangailangan ng pagsisisi o pagbabago ng puso. Sa ilang mga konsesyon sa kanilang bahagi, iminungkahi nila na ang mga Kristiyano ay dapat gumawa ng mga konsesyon, upang ang lahat ay magkaisa sa plataporma ng paniniwala kay Kristo. Ngayon ang simbahan ay nasa takot na panganib. Ang bilangguan, pagpapahirap, apoy, at espada ay mga pagpapala kung ihahambing dito. Ang ilan sa mga Kristiyano ay nanindigan, na nagpahayag na hindi sila maaaring gumawa ng kompromiso. Ang iba ay sang-ayon sa pagsuko o pagbabago ng ilang katangian ng kanilang pananampalataya at pakikiisa sa mga tumanggap ng isang bahagi ng Kristyanismo, na humihimok na ito ang maging paraan ng kanilang ganap na pagbabagong loob.
Iyon ay panahon ng matinding dalamhati sa tapat na mga tagasunod ni Kristo. Sa ilalim ng isang balabal ng nagkukunwaring Kristyanismo, ipinapasok ni Satanas ang kanyang sarili sa simbahan, upang sirain ang kanilang pananampalataya at ibaling ang kanilang isipan mula sa salita ng katotohanan. Karamihan sa mga Kristiyano sa wakas ay pumayag na ibaba ang kanilang pamantayan, at isang unyon ang nabuo sa pagitan ng Kristyanismo at paganismo. Bagamat ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagpahayag na sila'y nagbalik loob, at kaysa sa simbahan, sila ay kumapit pa rin sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pinapalitan lamang ang mga bagay na kanilang sinasamba sa mga larawan ni Jesus, at maging ni Maria at ng mga banal. Ang mabahong lebadura ng idolatria, na dinala sa simbahan, ay nagpatuloy sa nakapipinsalang gawain nito. Ang mga di makatarungang doktrina, mga ritual na mapamahiin, at idolatrosong mga seremonya ay isinama sa kanyang pananampalataya at pagsamba. Habang ang mga tagasunod ni Kristo ay nakiisa sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang relihiyong Kristiyano ay naging tiwali, at ang simbahan ay nawala ang kanyang kadalisayan at kapangyarihan. May ilan, gayunpaman, na hindi naligaw ng mga maling akala. Napanatili pa rin nila ang kanilang katapatan sa may akda ng katotohanan at sumasamba sa Diyos lamang. Nagkaroon kailanman ng dalawang uri sa mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo. Habang pinag-aaralan ng isang klase ang buhay ng tagapagligtas at same time na nagsisikap na itama ang kanilang mga depekto at umayon sa huwaran, ang ibang klase ay umiiwas sa payak, praktikal na mga katotohanan na naglalantad sa kanilang mga pagkakamali. Kahit na sa kanyang pinakamabuting kalagayan ang simbahan ay hindi ganap na binubuo ng totoo, dalisay, at tapat. Itinuro ng ating tagapagligtas na ang mga kusang nagpapakasasa sa kasalanan ay hindi dapat tanggapin sa simbahan. Gayunpaman, ikinonekta niya sa kanyang sarili ang mga taong may depekto sa ugali, at pinagkalooban sila ng mga pakinabang ng kanyang mga turo at halimbawa, upang magkaroon sila ng pagkakataong makita ang kanilang mga pagkakamali at maituwid ang mga ito. Kabilang sa 12 apostol ay isang taksil. Si Judas ay tinanggap, hindi dahil sa kanyang mga depekto sa pagkatao, ngunit sa kabila nito. Siya ay konektado sa mga alagad, upang, sa pamamagitan ng pagtuturo at halimbawa ni Kristo, ay matutunan niya kung ano ang bumubuo sa katangiang Kristiyano. At sa gayon ay maakay upang makita ang kanyang mga pagkakamali, magsisi, at, sa tulong ng banal na biyaya, upang dalisayan ang kanyang kaluluwa, sa pagsunod sa katotohanan. Ngunit si Judas ay hindi lumakad sa liwanag na pinahintulutang magliwanag sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan ay inanyayahan niya ang mga tukso ni Satanas. Ang kanyang masasamang katangian ng pagkatao ay naging nangingibabaw. Ibinigay niya ang kanyang isip sa kontrol ng mga kapangyarihan ng kadiliman, siya ay nagalit nang ang kanyang mga pagkakamali ay sinaway, at sa gayon siya ay naakay na gawin ang nakakatakot na krimen ng pagtataksil sa kanyang guro. Gayon din ang lahat ng nagmamahal sa kasamaan sa ilalim ng pag-aangkin ng kabanalan ay napupuot sa mga gumagambala sa kanilang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkondena sa kanilang landas ng kasalanan. Kapag ang isang kanais-nais na pagkakataon ay iniharap, sila, tulad ni Judas, ay ipagkanuluyaong para sa kanilang kabutihan ay naghangad na sawayin sila. Ang mga apostol ay nakatagpo ng mga nasa simbahan na nagpahayag ng kabanalan habang sila ay lihim na nagmamahal sa kasamaan. Sina Ananias at Sapphira ay kumilos bilang bahagi ng mga manlilinlang, na nagkukunwaring gumawa ng isang buong sakripisyo para sa Diyos, nang sila ay may pag-iimbot na naghihiwalay ng bahagi para sa kanilang sarili. Ang espiritu ng katotohanan ay nagpahayag sa mga apostol ng tunay na katangian ng mga nagpapanggap na ito, at ang mga paghatol ng Diyos ay nag-aalis sa simbahan ng maruming bahid na ito sa kanyang kadalisayan. Ang hudyat na katibayan na ito ng nakakaunawang espiritu ni Kristo sa simbahan ay isang kakilabutan sa mga mapagkunwari at gumagawa ng masama. Hindi sila maaaring manatiling may kaugnayan sa kanila na, sa ugali at disposisyon, palaging mga kinatawan ni Kristo, at habang dumarating ang mga pagsubok at pag-uusig sa kanyang mga tagasunod, yaong mga handang talikuran ang lahat alang-alang sa katotohanan ay nagnanais na maging kanyang mga alagad. Kaya, hanggat nagpapatuloy ang pag-uusig, ang simbahan ay nanatiling medyo dalisay. Ngunit sa pagtigil nito, idinagdag ang mga nagbalik loob na hindi gaanong taos puso at tapat, at ang daan ay bukas para kay Satanas na makatagpo. Ngunit walang pagkakaisa sa pagitan ng prinsipe ng liwanag at ng prinsipe ng kadiliman,
at walang pagkakaisa sa pagitan ng kanilang mga tagasunod. Nang ang mga Kristiyano ay pumayag na makiisa sa mga kalahating na pagbagong loob mula sa paganismo, sila ay pumasok sa isang landas na humahantong ng palayo sa katotohanan. Nagbunyi si Satanas na nagtagumpay siya sa panlilinlang sa napakaraming bilang ng mga tagasunod ni Kristo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kapangyarihan upang pasanin ang mga ito ng higit pa, at binigyang inspirasyon sila na yusagan ang mga nanatiling tapat sa Diyos. Walang lubos na nakaunawa kung paano sasalungat sa tunay na pananampalatayang Kristiyano gaya ng ginawa ng mga dating tagapagtanggol nito, at ang mga apostatang Kristiyanong ito, na nakipagkaisa sa kanilang kalahating pag-anong mga kasama, ay pinamunuan ang kanilang pakikidigma laban sa pinakamahalagang katangian ng mga doktrina ni Kristo. Nangangailangan ito ng isang desperadong pakikibaka para sa mga taong magiging tapat upang manindigan ng matatag laban sa mga panlilinlang at mga kasuklam-suklam na nakabalat kayo sa sacerdotal na mga kasuutan at ipinakilala sa simbahan. Ang Biblia ay hindi tinanggap bilang pamantayan ng pananampalataya. Ang doktrina ng kalayaan sa relihiyon ay tinawag na maling pananampalataya, at ang mga tagapagtaguyod nito ay kinasusuklaman at ipinagbawal. Pagkatapos ng isang mahaba at matinding labanan, nagpa siya ang iilan na tapat na buwagin ang lahat ng pagkakaisa sa apostatang simbahan kung tatanggi pa rin siyang palayain ang sarili mula sa kasinungalingan at idolatry. Nakita nila na ang paghihiwalay ay isang ganap na pangangailangan kung susundin nila ang salita ng Diyos. Hindi sila nang ahas na tiisin ang mga kamalian na nakamamatay sa kanilang sariling mga kaluluwa, at nagpakita ng isang halimbawa na magsasapanganib sa pananampalataya ng kanilang mga anak at mga anak ng mga anak. Upang matiyak ang kapayapaan at pagkakaisa, handa silang gumawa ng anumang konsesyon na naaayon sa katapatan sa Diyos, ngunit nadama nila na maging ang kapayapaan ay napakamahal na mabibili sa sakripisyo ng prinsipyo. Kung ang pagkakaisa ay makakamit lamang sa pamamagitan ng kompromiso ng katotohanan at katwiran, kung gayon ay magkaroon ng pagkakaiba, at maging ang digmaan. Magiging mabuti para sa simbahan at sa mundo kung ang mga prinsipyong nagpakilos sa matatag na mga kaluluwang iyon ay muling bubuhayin sa puso ng nag-aangking bayan ng Diyos. Mayroong nakababahala na pagwawalang bahala tungkol sa mga doktrina na siyang mga haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Ang opinyon ay nakakakuha ng lupa, na, pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay hindi napakahalaga. Ang pagkabulok na ito ay nagpapalakas sa mga kamay ng mga ahente ni Satanas, kung kaya't ang mga huwad na teorya at nakamamatay na mga maling akala na ang mga tapat sa nakalipas na mga panahon ay nagsapanganib ng kanilang buhay upang labanan at ilantad, ay ngayon ay itinuturing na may pabor ng libo-libo na nagsasabing sila ay mga tagasunod ni Kristo. Ang mga sinaunang Kristiyano ay talagang kakaibang mga tao. Ang kanilang walang kapintasang pag-uugali at hindi natitinag na pananampalataya ay isang patuloy na pagsaway na nakagambala sa kapayapaan ng makasalanan. Bagamat kakaunti ang bilang, walang kayamanan, posisyon, o karangalan ng mga titulo, sila ay isang kakilakilabot sa mga manggagawa ng kasamaan saan man kilala ang kanilang pagkatao at mga doktrina. Kaya't sila ay kinaputan ng mas asama, gaya ni Abel na kinaputan ng di makadiyos na si Cain. Sa parehong dahilan kung bakit pinatay ni Cain si Abel, ang mga taong naghahangad na alisin ang pagpigil ng banal na espiritu, ay pinatay ang bayan ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit tinanggihan at ipinako ng mga Hudyo ang tagapagligtas, sapagkat ang kadalisayan at kabanalan ng kanyang pagkatao ay palaging pagsaway sa kanilang pagkamakasarili at katiwalian. Mula sa mga araw ni Kristo hanggang ngayon ang kanyang tapat na mga disipulo ay napukaw ang pagkapuot at pagsalungat ng mga umiibig at sumusunod sa mga daan ng kasalanan. Paano, kung gayon, matatawag na mensahe ng kapayapaan ang Ebanghelyo? Nang ayhula ni Isaias ang kapanganakan ng Mesiyas, iniugnay niya sa kanya ang titulong, Prinsipe ng Kapayapaan. Nang ipahayag ng mga anghel sa mga pastol na isinilang si Kristo, umawit sila sa itaas ng kapatagan ng Bethlehem, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at kapayapaan sa lupa, mabuting kalooban sa mga tao. Lucas Kapitulo 2 versikulo 14. May waring pagkakasalungatan sa pagitan ng makahulang mga pahayag na ito at ng mga salita ni Kristo, hindi ako naparito upang magpadala ng kapayapaan, kundi isang tibak. Mateo Kapitulo 10 versikulo 34. Ngunit, tama na maunawaan, ang dalawa ay nasa perpektong pagkakaisa. Ang Ebanghelyo ay isang mensahe ng kapayapaan.
Ang Kristyanismo ay isang sistema na, tinanggap at sinunod, ay magpapalaganap ng kapayapaan, pagkakaisa, at kaligayahan sa buong mundo. Ang relihiyon ni Kristo ay magkakaisa sa malapit na kapatiran sa lahat ng tumatanggap ng mga turo nito. Misyon ni Jesus na ipagkasundo ang mga tao sa Diyos, at sa gayon sa isa't isa. Ngunit ang buong daigdig ay nasa ilalim ng kontrol ni Satanas, ang pinakamapait na kaaway ni Kristo. Ang Ebanghelyo ay naghaharap sa kanila ng mga alituntunin ng buhay na lubos na salungat sa kanilang mga gawi at hangarin, at sila ay bumangon sa paghihimagsik laban dito. Kinamumuhian nila ang kadalisayan na naghahayag at humahatol sa kanilang mga kasalanan, at kanilang inuusig at winasak ang mga humihimok sa kanila ng makatarungan at banal na mga pag-aangkin nito. Sa ganitong diwa, dahil ang matataas na katotohanan ay nagdudulot ng puot at alitan, na ang Ebanghelyo ay tinatawag na tebak. Ang mahiwagang probisyon na nagpapahintulot sa matuwid na magdusa ng pag-uusig sa kamay ng masasama ay naging sanhi ng malaking kaguluhan sa maraming mahina sa pananampalataya. Ang ilan ay handa pang ang itapon ang kanilang pagtitiwala sa Diyos dahil pinahihirapan niya ang pinakamababang tao na umunlad, habang ang pinakamabuti at pinakadalisay ay pinahihirapan ng kanilang malupit na kapangyarihan. Paano, kung itatanong, ang isang makatarungan at maawain, at walang katapusan din sa kapangyarihan, ay matitiis ang gayong kawalang katarungan at pang-aapi? Ito ay isang tanong na wala tayong kinalaman. Binigyan tayo ng Diyos ng sapat na katibayan ng kanyang pag-ibig, at hindi natin dapat pagdudahan ang kanyang kabutihan dahil hindi natin nauunawaan ang mga gawan ng kanyang paglalaan. Sinabi ng tagapagligtas sa kanyang mga disipulo, na nakikita ang mga pag-aalinlangan na magpapatuloy sa kanilang mga kaluluwa sa mga araw ng pagsubok at kadiliman. Alalahanin ninyo ang salita na sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Juan Kapitulo 15 versikulo 20. Si Jesus ay nagdusa para sa atin ng higit kaysa sinuman sa kanyang mga tagasunod ay maaaring magdusa sa pamamagitan ng kalupitan ng masasamang tao. Ang mga tinawag na magtiis ng pagpapahirap at pagkamartir ay sumusunod lamang sa mga hakbang ng mahal na anak ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagpapabiye sa kanyang pangako. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9. Hindi niya kinakalimutan o pinababayaan ang kanyang mga anak, ngunit pinahihintulutan niya ang masasama na ihayag ang kanilang tunay na pagkatao, upang walang sinumang nagnanais na gawin ang kanyang kalooban ay malinlang tungkol sa kanila. Muli, ang mabubuti ay inilalagay sa pagan ng paghihirap, upang sila mismo ay maging dalisay, na ang kanilang halimbawa ay maaaring makumbinsi ang iba sa katotohanan ng pananampalataya at kabanalan, at gayon din na ang kanilang pare-parehong landas ay maaaring hatulan ng hindi makadiyos at hindi naniniwala. Pinahihintulutan ng Diyos na umunlad ang masasama at ihayag ang kanilang pagkaalit laban sa Kanya, upang kapag napunan na nila ang sukat ng kanilang kasamaan ay makikita ng lahat ang Kanyang katarungan at awa sa kanilang lubos na pagkawasak. Ang araw ng Kanyang paghihiganti ay nagmamadali, kapag ang lahat ng lumabag sa Kanyang batas at ng api sa Kanyang bayan ay makakatagpo ng makatarungang kabayaran sa kanilang mga gawa. Kapag ang bawat gawa ng kalupitan o kawalang katarungan sa mga tapat ng Diyos ay parurusahan na parang ginawa kay Kristo mismo. May isa pa at mas mahalagang tanong na dapat makatawag ng pansin ng mga simbahan sa ngayon. Ipinahayag ni Apostol Pablo na, lahat ng nagnanais mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay magdaranas ng pag-uusig. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 12. Bakit, kung gayon, na ang pag-uusig ay tila nakaidlip? Ang tanging dahilan ay ang simbahan ay umayon sa pamantayan ng mundo at sa makatuwid ay hindi gumising ng oposisyon. Ang relihiyon na napapanahon sa ating panahon ay hindi sa dalisay at banal na katangian na nagmarka sa pananampalatayang Kristiyano noong panahon ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Ito ay dahil lamang sa espiritu ng pakikipagkompromiso sa kasalanan, dahil ang mga dakilang katotohanan ng salita ng Diyos ay walang pakialam, dahil napakaliit ng mahahalagang kabanalan sa simbahan, na ang Kristyanismo ay tila napakapopular sa mundo. Magkaroon ng muling pagkabuhay ng pananampalataya at kapangyarihan ng unang simbahan, at ang diwa ng pag-uusig ay muling bubuhayin, at ang apoy ng pag-uusig ay muling mag-aalam. Dito nagtatapos ang Kabanata 2. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.